Minsan, ang tao, mas nagmamarunong. At sa pagmamarunong, nagiging angmang. Kasi, nireveal na po ng Bible na may Diyos. At kahit patunayan nung walang Diyos, hindi magbabagong katotohanan na may Diyos. Kaya po, doon sa unang verse pa lang, kung pinaniniwalaan nyo na may Diyos na lumikha, nire-refute nito yung 7 paniniwala. 1, nire-refute nito yung atheism na nagsasabing walang Diyos. Because in the beginning, God. Sinasabi ng unang verse, in the beginning, God meron. Pangalawa po, polytheism. Sabi ng iba, maraming Diyos. Pero sabi ng Bible, in the beginning, ilan ang Diyos? Marami o isa? Number 3, materialism. Ibig sabihin, nag-i-exist ang isang bagay dahil may puwersa. Pero ang tanong, mamaya ko sasagutin yung tanong na, sige, naniniwala na ako, pastor, na may Diyos. Sino naman ang lumikha sa Diyos? Mamaya sasagutin natin po yung tanong na yun. Magandang sagot po, di ba? Tanungin, saan nga galing ang Diyos? Magandang sagutin din natin yun. Number 4, pantheism. One God created all things, which says that the universe are identical. Kaya nausap po yung salitang Mother Nature. Ang daigdig at ang Diyos ay pareho. Tama po ba yun? Basahin natin ang Genesis 1 verse 1. In the God, magkaiba po yung creator sa creation. Tama po ba? Magkaiba yung lumalang sa nilalang. So hindi mo pwedeng sabihin na ang nilalang at saka yung lumalang pareho. Ang daigdig ay hindi po, hindi Diyos. You don't call it Mother Nature. There is a creator na pinanggalingan ng buhay at may Diyos na lumalang. Ang tawag po doon, pantheism. Number 5, are you listening? Pasensya na po kayo, minsan lang tayo nakakarinig ng apologetic sermon. Agnosticism, sabi ng iba, wala namang makakaalam. Meron ho, ang sabi ng Bible, in the beginning, God, may lumalang. 6, hindi po ako maalis sa isang verse ha. Humanism. Sa humanism, ang pinaka-importante ay tao. Tumingin po kayo kay pastor. Basahin po natin yung verse, Genesis 1 verse 1. In the God, nandiyan na ho ba yung tao? Sino ang mahalaga? Yung tao o Diyos? Sino ang mahalaga? Tao o Diyos? Ang Diyos mag-i-exist kahit wala ang tao. Ang tao ba mag-i-exist pag wala ang Diyos? Hindi. Yaris mo lang po, ako po ay may aquarium. Mahilig po ako mag-alaga ng isda. May aquarium ako sa bahay. May maliit akong laguna pagka gusto ko. Minsan po, pag namamatay yung isda, hinihipang ko. Gusto kong mabuhay. Namamatay din ho. Hindi ako nakapagbibigay ng buhay Sapagkat ako mo, ay binigyan din lang din ng buhay. Are you with me? Number 7, evolution. Nako, eto. Sino po dito naniniwala na galing kayo sa monkey? Pakitaas ang kamay. Pero sa Bible, you see, in the beginning, God created the heavens and the earth. At pag pumunta kayo ng chapter 2, nilalang ng Diyos ang tao, hindi nag-involve, hindi mula sa monkey, naging isda, naging kabayo, hindi. Ang tao ay nilalang ng Diyos na tao. So, we can prove that there is God. Now, ano po ang tamang pananaw? Sige po, ayoko pong masyadong masobra sa pagdidebate, hindi ko naman kayo tinuturuan. Gusto ko lang alam yung sagutin. Ano po yung biblical? Pakisabi po, biblical worldview. Ibig sabihin ng biblical worldview, yung mga nauna po, yun po yung secular worldview, yung mga pananaw sa sanlibutan. How about the biblical worldview? 1, ano po ang pinaniniwalaan natin? Pakisabi sa katabi mo, God exists. Naniniwala tayo na may Diyos na lumalang. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos na lumalang ay matalino? Sino po naniniwala ang Diyos matalino? Intelligent. Nakita niyo po ba yung relos ko? Kung may relo, may gumawa po nito, naisip niyo po ba yung design ng relo? May designer na matalino. Naisip niyo po ba ang daigdig? Hindi nagkakabangga-bangga ang mga planeta. May isang matalinong Diyos. Naisip niyo po ba kung paano tayo nilalang ng Diyos, ang ating katawan? Paano nagpa-function ang ating buong pagkatao? God exists
And this God is an intelligent. Pakisabi po, intelligent. Matalino ang Diyos. Napakamatalino ng Diyos na yan. Titingnan mo lang ang daigdig. Pagmamasdan mo lang. Pakisabi po, powerful. Bakit ko sinasabing powerful? Kasi po nangusap lang ang Diyos eh. Nalikha ang mga bagay. Ganun siya ka-powerful. Kaya sinasabi ng Diyos, is there anything too hard for me to? Things that impossible with man are all possible with? Kaya tayo naniniwala na walang imposible sa Diyos eh. Kaya kinakanta natin kanina, nothing is impossible when you put your... Hindi ka po nagtitiwala sa faith mo. Ang faith mo ay powerful because iniuugnay mo yan sa isang makapangyarihang Diyos. Pakisabi sa katabi mo, God exists. That is the biblical view. Number 2, universe created by a transcendent God who loves and has a purpose for us. Wow, masarap pong isipin na ang Diyos na lumalang ay isang Diyos na persona. Hindi po siya isang kapangyarihan lang. He is a personal God. Say it, personal God. Nabasa niyo po ba sa Bible, nagsasalita ang Diyos? Nakikipag-usap? Nabasa niyo po ba sa Bible, ang Diyos, kilala kayo? Nabasa niyo po ba sa Bible, kahit bilang ng inyong buhok, alam ng Diyos? Nabasa niyo po ba sa Bible, kahit ang ating nararamdaman ngayon na kalungkutan, alam ng Diyos? Ganun siya. And I love to know. Gustong-gusto ko pong malaman ang Diyos, He's a Father. Si Jesus po, kung tawagin niya ang Diyos, tinatawag niya Father. Sabi niya, kung kayong masasama, marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, lalo na ang inyong amang sumasalangit. He is a personal God. Pakisabi po, created God. Created God. He's powerful, He's created. Ang pinakamasarap pong isipin, ang Diyos na to, tumingin po kayo kay Pastor, bilyon ng tao, pero lahat ng taong nilalang ng Diyos, wala po ritong aksidente. Pakisabi nga po sa katabi mo, hindi ka aksidente. May layunin ng Diyos sa'yo. Oo. Gusto niyo pong patunayan ko? Tingnan niyo po yung ating tamar. Wala pong magkamukha sa atin kahit bilyon po ang tao sa buong mundo. You are uniquely created by God. Kaya pag sinabing hindi ka maganda, huwag ka pong maniwala. Mapakaganda mo kasi wala kang katulad. Wala kang kagaya. Hindi ka pwedeng i-clone. You are fearfully and wonderfully made. Maganda sa Ingles, sa Tagalog, ikaw ay kahindik-hindik. Hindi. Punta po tayo. Another thing, when you talk about the biblical view, God has spoken and revealed His truth to us in the Bible. Nakita niyo po ba? Sino po rito ang marunong maglaro ng taguan? Pakitaas ang kamay. Ako po'y magaling makipagtaguan. Yan ang gusto mo ng mga anak ko. Nung maliit pa po yung mga anak ko, lalo na po yung bunso, gusto niya nagtataguan kami. Tiyak naman pong mabuburog siya. Pero minsan, pag hindi niya po ako makita, tumingin po kayo kay Pastor, sinasadya ko po pag hindi ako makita, nililitaw ko po yung paa ko. Bakit? Gusto kong makita niya ako. Tumingin po kayo kay Pastor Joey. Alam niyo po ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Sabi niya, you will seek me and find me when you seek me with all of your heart. Ang Diyos po'y Diyos na natutuwa na siya'y masumpungan ng kanyang mga anak. Malakas na palakpak po! Pag hindi ko ako makita ng anak ko, sinasadya ko, pumipito ko. Para binibigyan ko siya ng hint. Alam niyo ba ang Diyos? Ganun din. Read your Bible. Hindi po nila kilala ang Diyos, pero nagpakilala ang Diyos. Hindi lang sa creation. Nagpakilala siya kay Moses. Sinabi niya ang kanyang pangalan kay Moses. Sa katunayan, ang anak ng Diyos na si Jesus ay nagkatawang tao. Siya'y nahawakan at nakita ng mga tao. Tingnan po natin, John 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, referring to Jesus. In the beginning din was with the Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sino po yan? Jesus po yan. Verse 14, and the Word became flesh. We have seen, pakisabi po, we have seen His glory. The glory of the one and the only who came from the Father, full of grace and truth. And He is Jesus Christ.
Kayo po bigising pa? Oo. God has spoken and revealed His truth to us in the Bible. Kaya madalas, pag tinatanong ako, sabi ko, kapatid, you need to read the Bible. Hindi nga ako naniniwala dyan. O mamaya po, sasagutin ko yung tanong, how did the people know about God before the Bible? Pastor, paano nakilala ng mga tao ang Diyos? Wala pang Bible. Di po ba magandang tanong? Wala pang Bible nun Paano nila nakilala ang Diyos? Ngayon, madali na. May Bible tayong binabasa. Nung panahon wala pang Bible. How did people know about God before the Bible? Yan ang mga tanong sa Bible school lagi ng mga estudyante, matatalino, mga nagtatanong Kaya humamaya, pwede ko kayo magtanong. Basta, pwede rin ako magtanong sa inyo. Okay po ba yan? Sige, punta tayo sa pang-apat. Moral commands of the Bible give us an objective basis for the right and the wrong. At ang Diyos na ito ay, you can read the Bible, tinuturo ng Diyos na ito, ang basis ano ang tama at mali. By the way, paano po nyo nalalaman ng tama at mali? Paano nyo po nalamang mali ang magsinungaling? Paano nyo po nalamang mali ang magnakaw? Alam niyo ba kahit sa lugar na hindi educated ang tao, alam nila na yan ay mali. Because deep inside, ang tao ay nilalang ng Diyos na may pagkaalam kung ano ang tama at mali. Sino po rito, may ginawa kayong mali, alang nakakakita, pero natatakot pa rin kayo at nag-aalala? Bakit? See, punta po tayo sa pangalawa. I hope na itong bagay pong ito makatulong sa atin. The evidence for the existence of God. Tanong ko po, how did people know about God before the Bible? May dalawa po. Pag tinatanong po tayo, dalawang sagot natin sa theology. Pakisabi po, general, kung ala na po kung kausap. General and special revelation. Say it, revelation. Kasi po may tinatawag sa Bible na general and special. Pag sinabi pong general, general audience and general content. Ibig sabihin, ito po'y kapahayagan ng Diyos sa lahat. Paano po nagpahayag ang Diyos sa lahat? Una, bigyan ko muna ng diin. Can we show everything? Someone once said, we can know God to the degree that He chooses to reveal Himself. As I have said a while ago, ang Diyos po'y nagre-reveal at may dalawang aspeto ng kapahayagan ng Diyos. Pakisabi po, hidden and revealed. Deuteronomy 29:29, the secret things. May mga bagay na sinadya ng Diyos na itago. Pero may mga bagay na inireveal ng Diyos. Kaya po ang Diyos, ang malalaman mo sa Diyos patungkol sa Bible, nireveal niya. Yung mga bagay na hindi mo alam, hindi nireveal kasi ng Diyos sa Bible. In theology, revelation refers, pakisabi po, unveiling. God unveiling Himself to man. Na hindi mo siya makikilala kung hindi niya i-reveal. Kagaya ng sinasabi ko kanina, hindi ako makita ng anak ko. Pero i-reveal ko yung sarili ko. Tinatanggal mo yung talukbong. Takip. Tinatanggal mo yung takip upang makilala. Ganun po ang Diyos. Yung pong, doon po nanggaling yung salitang revelation. Ang tawag po sa theology, divine revelation. Nire-reveal ng Diyos. At may dalawang klase ng revelation ng Diyos. Pakisabi po, general and special. Ano po yung general? Pag sinabing general, lahat po ng tao, nireveal ng Diyos ang sarili niya sa ayo at gusto mo. Saan po unang nireveal ng Diyos ang sarili niya? Number 1, nireveal ng Diyos ang kasarili niya. Next slide, please. The revelation of God in nature. Una, inireveal ng Diyos na may Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na Kanyang nilalang. Sabi ko, kung may isang painting, the painting itself is an absolute proof that there was a painter. Hindi niyo po kailangang makita kung sino yung painter. Naniniwala ka may nagpinta. Naniniwala ka na may lumalang. Hindi mo kailangan makita at mahawakan yung nagpinta. Nakikinig po ba tayo? Because the painting would not be there if the painter did not exist. Tumingin po kayo. I-apply natin ngayon sa nilalang ng Diyos sa daigdig. Hindi mo man nakikita ng mata mo ang Diyos sa pasimula pa. Yung mga bagay ni nilalang ng Diyos ay nagpapakita na nag-i-exist ang Diyos sapagkat wala niyan kung walang lumalang niyan. Are you with me?
Are you with me? Nasa Bible ba yun, Pastor? Yes. Revelation chapter, Romans 1:19 to 20. Tingnan po natin, pakita natin. Since what may be known about God is plain to them, because God has made it known or plain to them since the creation of the world. Ang tawag po dyan, general revelation. Ang mga nilalang ng Diyos ay nagpapatunay na may isang makapangyarihang Diyos na lumalang. Hindi mo kailangang makita ang Diyos. Ang kailangan mo lang makita ay ang kanyang creation at sasabihin mo, napakatalino naman ang Diyos na gumawa nito. Makapangyarihan siya. Pag nasasakay po ako ng eroplano at pinagmamasdan ko po yung mga lugar na napupuntahan ko, namamangha ako. Sabi ko, makapangyarihan ng Diyos. The design, the arrangement. Kaya sabi po, so that without excuse. Pakisabi po, without excuse. Kaya hindi ka pwedeng magdahilan. May isang Diyos na lumalang. God as the Creator. Ngayon, tanong, Pastor Joey, tatanong. Sige, naniniwala ako, Pastor, na may Diyos. Tanong, sino ang lumalang sa Diyos? Meron ho bang lumalang sa Diyos? Pakitaas ang kamay. Meron ho? Bakit walang lumalang sa Diyos? Basahin natin. Kasi po ang Diyos, pakisabi po, self-existent God. Pakisabi po, self-existent God. Walang lumalang sa Diyos sapagkat ang Diyos po eternal. Kaya ang pangalan ng Diyos, Alpha at siya ang simula, wala siyang pinagmulan. Hindi siya aasa kanino man para mag-exist. Hindi kagaya ko, hindi kagaya mo. Para ka mag-exist, aasa ka sa Diyos. Pero ang Diyos hindi. Ang Diyos ay nag-i-exist na from everlasting to everlasting. Invento lang, Pastor, yan. Sige, prove natin. Psalms 90, verse 2. Nasaan ang Diyos? Saan ang galing ang Diyos? Basahin natin. 1, 2, 3. Before the mountain were born from everlasting to you are self-existent po ang Diyos. Pakisabi po, eternal. Ang Diyos po'y walang hanggan. Eternal. At kung ang Diyos ay eternal, hindi kailangan ng Diyos ng manlalalang. An eternal God does not require a maker. An eternal God, hindi po bahagi ng oras na nilalang niya. Kung paanong ang Diyos ay hindi bahagi ng creation, siya ang creator. Kaya pag tinatanong ako saan galing ang Diyos, sabi ko, walang pinanggalingan ng Diyos sapagkat ang Diyos ay eternal, self-existent. God is dependent for being upon any source outside Himself because He is self-existent. Patunayan pa po natin ng Diyos, Psalms 93, verse 2, na ang Diyos po ay eternal. Kasi we need to prove na ang Diyos ay eternal. Pakibasa po natin, 1, 2, 3, your throne, long, you are from all. Ang Diyos ay mula sa eternity. Walang hanggan. So we can prove that God is eternal. Ang mga bagay ay nilalang ng Diyos. He is the Creator. Siyang pinanggalingan ng buhay, siya ay makapangyarihang Diyos. Pwede po bang palakpakan natin ang makapangyarihang Diyos natin? I hope kahit konti po, medyo nabibigyan ko kayo ng ilang bagay na makatulong sa atin. Bibilisan ko na lang po. Just give me 15 more minutes. Number 2, the revelation of God in conscience. Ang tao po ay nilalang ng Diyos na may konsensya. Ang tao po ay may nilalang ng Diyos na inner sense. Pakisabi po, inner sense of God. Pakisabi po, religious instinct. Tatawagin ko si Marlon para matulungan po tayo. Ang sabi po ng isang sikat na theologian, Lord, you have made us for yourself. Our hearts are restless until they find rest in you. Naalala ko po yung isang mahusay na composer, si Martin Nystrom. Dumating po ang panahon, may hinahanap siya na hindi niya maintindihan. Dumating siya sa bahay. Siguro ang feeling niya nagugutom. So, punta ng rep, kain. Pero hindi siya masatisfied, hindi pala siya gutom. May mga panahon ganun po tayo. So, feeling niya siguro kailangan niya lang magbasa.
At nagbasa po siya sa library. Matapos magbasa ng mahabang oras, nakatulog. Tumingin po kayo, nagising po siya, may hinahana pa rin siya. May mga panahon, ganun po ang tao. Ang tao po, hindi masasatisfied hanggang hindi siya nakakakonek sa Diyos na lumalang sa Kanya. Kaya tama po ang salitang ito eh. You have made us for yourself. Our hearts are restless until we find rest in you. Maraming mga bagay na makakamtan tayo. Pero hanggat hindi ka nakakakonekta sa Diyos, ang feeling mo you are empty. Are you with me? Are you with me? You will only be satisfied when you are connected with God. Kaya na-compose yung awit eh. At umupo po sa piano ang composer. At nagsimula pong likhain niya yung awit. At sabi sa awit, and as the deer panted for the water, so my soul longed after thee. Gusto ko po yung linyang ito. Tigil po ako sandali. Minsan, may hinahanap po tayo eh. Siguro ang nauuhaw po ay hindi naman ang flesh mo. Hindi ang iyong tiyan. Hindi rin ang isip. May bahagi mo at yan ay ang iyong kaluluwa. Hindi ka nakakakonekta sa Diyos. Hindi ka po masasatisfied. Alam niyo po, masarap sumamba. Bakit po? Sapagkat kapag ang spirito mo nakikipagniig sa Diyos, nung ka lang nakakadama ng pinakamalalim na kapayapaan sa iyong puso. Tama po ba? You sense the unusual peace of God because you know and you know you are connected to your Maker. You alone are my friend, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. Ayoko pong ubusin yung oras at tapusin ko po yung aking sermon. Bihila po ako mag-sermon ng ganito sa inyo. Number 3, paano po nare-reveal ng Diyos ang kanyang sarili? The evidence number 3, the revelation of God in Scripture. Madali po eh. Pakita natin, Hebrews 1, verse 1 to 2. Nakalagay po, in the past, God spoke. Pakisabi po, God spoke. Nagsalita ang Diyos through the prophets. Kaya po yung mga prophets, sa lumang tipan sasabihin, Thou saith the Lord. Saan galing ang kapahayagan ng mga propeta? Galing po sa Diyos. Habang minumove sila ng Holy Spirit. So paglipas ng panahon, ang nakalagay po, He has spoken to us by His Son. Say it, His Son. And the greatest revelation was Jesus Christ. So naglilingkod po tayo sa Diyos na nagpapahayag. Kaya nagtataka sila, tayo po dito, tumingin po kayo, ay ito yung Bible, mahal na mahal natin. Sapagkat alam nating nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Are you with me? Ang pinakatampok sa ating pagsamba ay ang pag-aaral ng kanyang salita. Sa araw-araw na kayo po pupunta sa inyong secret place, sasabihin niyo, Lord, mangusap ka po sa akin sa pamamagitan ng iyong salita. When you open your Bible, alam mo mangungusap ang Diyos sa'yo. God will speak to you. God will reveal Himself to you. Ngayon, pag nangungusap po ang Diyos, ito po. Sa Bible po ang Diyos, ito po yung tinatawag na personal. Say it, personal. Special. Pakisabi po, special. Yung pong naunang dalawa, tingin po kayo kay Pastor, yung po general, lahat ng tao may konsensya, lahat ng tao nakita ang creation, right? Pero hindi po lahat ng tao may special visitation ng Diyos. Kaya special. Kagaya kay Moses, di po ba special ang revelation ng Diyos kay Moses? Saan niya po nagpakilala ang Diyos kay Moses? Through the burning bush. Sabi ni Moses, ano yun? At paglapit niya, sabi ng Diyos sa kanya, Moses, nagulat siya, kilala siya ng Diyos. Alam niyo bang alam ng Diyos ang ating mga pangalan? Oh, so yes. Even the stars, tinatawag ng Diyos sa pangalan. Maski yung buhok natin, alam ng Diyos ang bilang. Amazing ang Diyos na to. Pero inire-reveal niya ang kanyang sarili. At paglapit ni Moses, sabi ng Diyos kay Moses,
You're standing on holy ground. Ano pong unang revelation ng Diyos kay Moses patungkol sa kanya? That He is a holy God. Bakit po nag-reveal ang Diyos kay Moses? Inire-reveal ng Diyos ang kanyang purpose. Pakisabi po, purpose. Ano po ang purpose? Nais ng Diyos na gamitin si Moses upang palayain ang Israelita sa Egypt. And He revealed His ways. Nireveal ng Diyos. Gagawa ang Diyos ng mga himala upang i-reveal at ipakilala ang kanyang sarili. Minsan po nagre-reveal ang Diyos sa ibang kaparaanan, sa iba't ibang kaparaanan. Pero kung minsan hindi natin nakikita. Mga kapatid na narito, just give me 5 more minutes. Go back to your Bible. Every day in the morning, talk to God in prayer and ask God to talk to you as you read the Bible. Are you with me? Ako po, para sabihin ko ng usapan Diyos sa akin, I open my Bible and I ask God to speak to my heart. The best way to read your Bible is not having commentaries. Sapagkat madalas, ang binabasa mo, komentaryo ng pastor. Ask God to speak to you through the Word. Personal. Let the Spirit of God speak to you. Hindi ko po sinasabing masama ang mga commentaries. It's good. It can help. But when was the last time you open your Bible at sasabihin mo, Lord, alam kong narinig ko ang iyong tinig at nangusap ka. Nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. And we cannot deny that. Next, bibilisan ko na lang po. The revelation of God in miracles. Pakisabi po, miracles. Wow, it's amazing. A miracle is a supernatural intervention into the laws of nature. And throughout history, God has revealed His power and presence in miracles. Kaya nga po ang Diyos, walang kagaya. At ang isang dahilan, walang nakagawa ng mga himala na kayang gawin ng Diyos. Tanong, gumagawa pa ba ang Diyos ng himala? Marami pong nagtuturo, secessionist. Hindi na raw gumagawa ang Diyos ng himala. Ang verse, 1 Corinthians 13, ang banal. Ang Diyos daw gumawa lang ng himala sa 3 panahon. Sa panahon ni Moses, sa panahon ni Elijah, sa panahon ng mga apostol, sa panahon ni Jesus. Ngayon, hindi na kailangan ng himala. Pero may tanong po ako sa mga nagtuturo ng ganon. Unang tanong ko sa mga hindi naniniwala sa himala. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ay hindi nagbabago? Oo, may verse po ba niyan sa Bible? Meron? Malakay 3:6. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Kung ang Diyos ay hindi nagbabago, nababawasan ho ba ang kapangyarihan ng Diyos? I always believe that the God I serve is a miracle-working God. Hindi siya nagbabago. Sovereign siya. At walang nakasalagay sa Bible ni isang verse na masasabing wala ng himala. Tumingin po kayo kay Pastor. Pangalawa, naniniwala po ba kayo kaya nakagawa ng himala si Jesus at ng mga apostles dahil sa Holy Spirit? Say Amen. Eh matanong ko po kayo, yung mga hindi naniniwala sa himala, ang Holy Spirit po ba nasa church pa ngayon? Ang Holy Spirit po ba nasa church pa ngayon? Mas maniniwala pa po ako na hindi gumagawa ng himala ang Diyos, hindi dahil hindi kaya ng Diyos, kundi kulang ka ng faith. Mas madaling paniwalaan. Pangalawa, malamig ka sa pananampalataya sa Diyos. You read your Bible. Sa panahon na malamig sa pananampalataya ang mga lingkod ng Diyos, nawawala ang miracles. But the moment they are on fire with God, connected with God, they see miracles. And I have seen miracles again and again. I believe I serve a miracle-working God. How about you? Naglilingkod po ba kayo sa Diyos na gumagawa ng himala? May mga himala na po ba kayong naranasan? Naisip niyo po ba na tuwing nagpipray kayo, nakakaranas kayo ng himala? Bakit? Nakakakonekta kayo sa Diyos na nasa kalangitan samantalang nandito ka lamang. Sometimes, I've heard so many people, they don't believe in miracles. Pero sabi ko, let me believe in miracles. Mas madaling paniwalaan na ang Diyos natin ay Diyos na gumagawa ng himala at walang kagaya ng Diyos na yan. Let them. Hayaan po natin yung mga hindi naniniwala sa himala. Hayaan natin sila. Pero wag nyo kaming pigilang maniwala sa isang Diyos na gumagawa ng himala. What's wrong with that? When I am sick,
What's wrong? Sino po sa inyo pag talagang may sakit gustong gumaling? Taas ang kamay. Bakit may nature